Hindi naman natin pinipilit, itinuturo lang natin. Dahil sa Genesis chapter 1 verse 1 ang sabi, Bereshit bara Elohim etz hashamayim ve'et haaretz. Ang ginamit sa Hebrew yung salita ng God ay Elohim. And it is grammatically plural in form but it always refers to a single deity. Kaya kung isang persona lang ang Diyos, bakit siya gumamit ng Elohim, hindi Eloah? Bakit gumamit siya ng pluralidad na salita hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na sa kanyang pagkalalang sa atin? Dahil sabi sa verse 26, let us make man in our image after our likeness. Nag-iisang Diyos lang ang lumalang ng lahat at gumamit siya ng salitang pluralidad gaya ng us and our. Malamang hindi mga anghel ang kanyang kasama sa paglalang sa atin. Dahil hindi naman tagapaglikha ang mga anghel. Pero ito ang malinaw, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay magkaibang persona. Ang Anak ay isinugo ng Ama. Ang Banal na Espiritu naman ay parehong isinugo ng Ama at ng Anak. Okay? Ang tatlong personang ito ay parehong kinikilalang tagapaglikha sa loob ng Biblia. At alam natin na may nag-iisang Diyos lamang. Kaya pala nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 1 ay Elohim, plural in form. At sa verse 26, Diyos mismo ang nagpahayag sa kanyang pluralidad. Let us make man in our image after our likeness. Sa madaling salita, ang konklusyon, there is only one God, three distinct persons that play different roles. Elohim.